Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 471. Ang pangungusap na ito ay ibinalik sa iyo. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Nora at buong kumpiyansa na lumabas ng hotpot restaurant. Napatingin siya sa eksenang nasa harapan niya at 2 beses niyang pinitik ang dila. Nora, manatili ka rito at protektahan ang iyong sarili, sabi ni Ricardo sa kanyang anak. Sa pagkakataong iyon ay lumabas din sa loob sina Stephen at Jasmine na matapang ang mukha. Ricardo, ikaw. Nagsimulang magsalita si Stephen ngunit naputol ito nang winawagayway ni Ricardo ang kanyang kamay. You guys stay here. Ako na muna ang bahala sa chairman ng Greatjoy. We'll deal with everything else later, sabi ni Ricardo bago kumpiyansang naglakad palabas. Sa sandaling ito, walang laman ang pasukan ng Cloud Manor Hotpot Restaurant maliban sa mga miyembro ng Greatjoy Corporation na nakapalibot sa lugar. Lumabas si Ricardo, nakitang-kita ang itsura. Nagpakita siya bilang isang malungkot na figura, na nakaharap sa kahangahangang pagpapakita at presensya ng Greatjoy Corporation. May pakiramdam siya na, kahit 1,000 tao ang sumalungat sa akin, susulong ako. Hehe, may sense ba ang daming tao? Bakit parang sumundot ng pugad ng puta? May mapaglarong ngiti sa mukha ni Ricardo habang nakikipag-usap at tumatawa sa harap ng siksikan na mga tao. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maikling tangkad ngunit naglalabas ng isang malakas na puwersang mapang-api ang tumayo mula sa karamihan. Sumunod sa likuran niya ang ilang high-level na Grandmaster expert, tulad ng mga bituin na nakapalibot sa buwan, na nagmumula sa isang mar-angle na aura. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Diego, ang chairman ng Greatjoy Corporation. Bilang boss ng korporasyon na may pinakamataas na lakas ng late divine realm, walang alinlangan na siya ay isang kilalang tao dito. Katabi niya sina Landry at Penelope. Kitang-kita ang puot at hinanakit sa mga mata nila kay Ricardo, mas matindi pa kay Landry. Anong silbi ng lalabas mag-isa? Sa tingin mo ba kung lalabas ka at mamatay, ililibre ko ang anak mo? Nakatitig si Landry kay Ricardo na parang makamandag na ahas, mabangis ang ekspresyon. Mas malakas pa ang tingin ni Penelope kay Ricardo kaysa kay Landry. Ricardo, natatakot ka na ba? Masunurin ka bang lalabas at mamatay? Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, lumuhad ka at magmakaawa sa amin. Napakalalim ng galit ni Penelope kay Ricardo. Ang kahihiyan na dinala niya sa kanya sa nakaraang medical exchange conference ay isang bagay na naramdaman niya na hinding-hindi maalis sa kanyang buhay. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, palagi siyang sentro ng atensyon, napapaligiran ng mga tagahanga. Sinong lalaki sa harapan niya ang hindi nagtangkang pasayahin siya na parang lapdog? Siya ay hindi kailanman nagdusa ng kahihiyan sa kanyang sarili. Kaya, sa lubos na suporta na mayroon siya ngayon, naniwala siya na dumating na ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Ngayon, tiyak na mamamatay si Ricardo at ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya inisip na ipahiya siya ng lubusan bago siya patayin upang may bulalas ang kanyang nakakulong na puot. Kung hindi, ang pagpayag kay Diego na patayin siya ng direkta ay magiging napakadali para sa kanya. Mas mabisa raw ang pagpatay sa puso ng isang tao kaysa pagpatay sa kanilang katawan. Nais ni Penelope na gumuho ang dignidad ni Ricardo, upang pilitin siyang ikompromiso at sirain ang kanyang imahe sa harap ng kanyang anak na babae, at pagkatapos ay mamatay sa galit at ayaw. Nang marinig ni Ricardo ang mga salitang ito, malamig na sinabi ni Ricardo, "Sino ang nagsabi sa iyo na lumabas ako upang mamatay?" Penelope, pinabayaan ko ang insidente sa kabisera noong nakaraang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Sa palagay mo ba ay mayroon ka nalaman ko? Habang bumagsak ang kanyang mga salita, humakbang si Ricardo. Pababa mula sa hagdanan ng hotpot restaurant, nakatingin sa siksikan na mga miyembro ng Greatjoy Corporation sa paligid niya, at kay Diego, na tila walang talo sa kanyang kahangahangang anyo, ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang pangungutya at pangungutya. Pagkarinig nito, ang dakilang kagalakan. Malamig na umungol ang pinuno ng korporasyon na si Diego, puno ng bangis ang mga mata. Matigas pa rin ang ulo mo kahit nalalapit na ang kamatayan.
How dare you humiliate my son and Penelope? Don't think that a bit of strength makes you invincible. Ang lakas mo ay wala sa harap ko. Hindi mo maintindihan ang prinsipyo na laging may mas malakas kaysa sa iyo ngayon, kailangan mong mamatay, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon, gawin ang sinabi ni Penelope, at baka isipin kong iligtas ang iyong anak. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, tumawa si Ricardo, isang masama at mapang-uyam na tawa. Tama, ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Huwag mong isipin na ang kaunting lakas ay hindi ka magagapi. Hindi mo naiintindihan ang prinsipyo na palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Naghahanap ng kamatayan. Biglang napuno ng killing intent ang mga mata ni Diego. Ang 7 tapat na alipor sa tabi niya, na may lakas na umabot sa antas ng Grandmaster, ay tumitig din ng masama kay Ricardo. Para sa isang sandali, ang eksena ay napuno ng isang nakamamatay na kapaligiran. Ang mga nanunood sa malayo ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kabanata 472 Invincible Pose. Ako yan. Boom! Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga blades ng helicopter. Kasabay nito, ang mga tangke ng espesyal na puwersa ay nagmaneho din. Vroom vroom. Pagkatapos ay isa-isang lumundag ang mga ganap na armadong sundalo mula sa mga sasakyan at pinalibutan ang mga empleyado ng Great Joy Corporation. Flick flick flick. Nakatutok sa kanila ang mga itim na baril ng baril. Nakita ito ni Diego at sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang confident at kalmado. Anong gusto mo? Dalhin mo ang pinakamataas mong opisyal para kausapin ako. Sinabi niya. Ngunit nang matapos siyang magsalita, naglakad si Ricardo patungo sa kanya na may matulis na mukha na mukhang nakamamatay. Ako ang pinakamataas na opisyal dito, sabi ni Ricardo. Pero sorry, ayaw kitang kausap. Ngayon ang araw kung kailan ikaw at ang iyong dakilang kagalakan ay masisira. Nang marinig ito, nagulat si Diego saglit at napatitig kay Ricardo na may pagtataka sa mga mata. Gusto mong sirain si Great Joy. Base lang sa'yo. Atake. Patayin siya. Sa sandaling magsalita siya, si Diego ay nagdala ng matinding hangarin sa pagpatay at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Ricardo. Alam niya na ang Ricardo ay dapat ding magkaroon ng lakas sa ibabaw ng Divine Realm. Kung hindi ay hindi magiging posible na matalo niya si Crosby ng ganoon kadali sa isang galaw lang. Kaya ngayon, anuman ang mangyari, kailangan niyang kumilos sa kanyang sarili. Ang iba pang 7 eksperto sa antas ng Grandmaster sa kanyang tabi ay sumunod din ng malapit sa kanya, handang lumaban para sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na umatras sina Landry at Penelope, natatakot na baka tumalsik ang dugo sa kanila. Magkahalong hinanakit at pananabik ang makikita sa kanilang mga mata. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang karamihan ng mga miyembro ng Great Joy Corporation, na lumikha ng bakanteng espasyo. Sa kabilang banda, seryoso ang mukha ni Jasmine at ng iba pa, pati na rin kay Stephen. Ricardo, haharapin mo ba talaga ang chairman ng Great Joy Corporation? Tanging si Nora lamang ang nakatitig sa mga mata, pumapalakpak sa kanyang mga kamay na may naghihintay na ekspresyon, na tila hindi nag-aalala sa kanyang ama. Daddy, go for it. Talunin mo itong mga masasamang tao. Narinig lang ng batang babae ang sinabi ng masasamang tao at may matinding galit na ekspresyon sa mukha. Sa sandaling ito, alam ng lahat. Oras na para kumilos. Maghandang mamatay. Malamig na sabi ni Diego, biglang naging after-image ang kanyang figure habang sumusugod siya kay Ricardo. Sa wakas, oras na para makipaglaban. Sa sandaling ito, tumibok ang puso ng lahat. Ramdam ang malakas na aura na nagmumula kay Diego, naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga puso sa takot. So ito ang pinakamataas na lakas ng Divine Realm. Ang makapangyarihang aura na ito. Simple lang. Nawalan ng pag-asa. Tapos na. Ricardo. Kalaban ba siya? Sari-saring kaisipan ang lumutang sa isipan ng bawat isa. Pinanood ni Penelope ang eksenang ito at naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula. Mula kay Diego, ang kanyang mukha ay puno ng inggit, excitement at baluktot na kasiyahan. Ricardo, go to hell.
Ito ang kinahinatnan ng pagkakasala at pagpapahiya sa akin. Malupit din ang ekspresyon ng mukha ni Landry na parabang nakita na niya ang kanyang ama na dinudurog si Ricardo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Diego, with an imposing manner as if he was invincible just ago, suddenly froze in place. Si Ricardo, na nakaharap sa mabangis na aura na ito, ay naghagis ng suntok. Buzz! Ngunit ang tila simpleng suntok na ito ay naging sanhi ng pagkompres at panginginig ng espasyo. Isang solidong imprint ng kamao ang bumaril, na nagdala ng nakakatakot na sabog ng enerhiya, dumiretso patungo kay Diego na sumisingil sa kanya. Ang tagapangulo ng dakilang kagalakan corporation, na puno ng confidence and killing intent just moment ago, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bago pa man umabot sa kanya ang bakas ng kamao, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso at tapang, na parabang naamoy niya ang halimuyak ng kamatayan. Boom! Sa susunod na saglit, sinabayan pa ng malakas at mahinang tunog. Ang taong kanina lang ay tila hindi magagapi, ang chairman ng Greatjoy Corporation, ay agad na natigilan sa pwesto. Ang kanyang late-stage na peak na katawan ng apesya, sa harap ng suntok ni Ricardo, ay tila marupok tulad ng isang piraso ng papel. Ang bakas ng kamao ay tumagos sa dibdib ni Diego, na lumikha ng isang butas ng dugo. Ngunit ang pag-ataking ito, sa kabila ng katigasan nito, ay naubos lamang ng mas mababa sa 1/5 ng kapangyarihan nito. Pumutok. Kaagad pagkatapos, sumigaw si Ricardo sa mabagsik na boses. Sa pamamagitan ng isang espiritual na koneksyon sa imprint ng kamao, direkta niyang pinasabog ang lumalakas na totoong enerhiya na naipon sa loob nito. Buzz! Agad na sumabog ang fist imprint, na nagpakalat ng nakakatakot na shockwave na may mapangwasak na kapangyarihan. Flop, flop, flop. Isang biswal na nakagigimbal na eksena ang bumungad. Ang 7 katulong sa antas ng Grandmaster na sumusunod sa likod ng pinuno ng Greatjoy Corporation, na hindi nakayanan ang nakakatakot na resulta, ay sunod-sunod na sumabog sa ambon ng dugo. Samantala, nakatayo si Diego, nanlaki ang mga mata. Sa sumunod na segundo, nagpupumiglas siyang ibaba ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba, biglang lumiit ang kanyang mga pupil. Ikaw. Tumangala siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, takot, at pangamba. Sa sandaling ito, tumahimik ang eksena. Nagulat ang lahat sa kaibuturan, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga saksakan. Kabanata 473 mga lihim na inihayag ng masasamang buto. Boom! Sa sumunod na segundo, ang katawan ng chairman ng Greatjoy Corporation ay bumagsak na parang bumagsak na bundok. Hiss! Gulp! Pagkatapos ng maikling katahimikan, sunod-sunod na umalangaw ang hingal at paglunok. Bamuka ang bibig ni Stephen. Alam niyang kahanga-hanga si Ricardo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kabastos. Napatulala sina Jasmine at Zion. Si Penelope, Landry, at lahat ng alipores ng Greatjoy Corporation ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nagulat ang lahat. Sa isip-isip nila, si Diego ang hindi matatalo na pinuno ng Greatjoy Corporation ay sinuntok hanggang mamatay ni Ricardo. At hindi lang siya kundi pati lahat ng 7 Grandmaster level na powerhouse ng Greatjoy Corporation ay namatay kaagad sa suntok na iyon. Naging blood mist sila sa isang iglap. Isang suntok ang pumatay sa 7 Grandmaster at isang Divine Realm kick. Bulong ni Jasmine sa sarili. Napakunot noo ang mukha ni Zion habang nakatingin kay Ricardo na mayabang na nakatayo doon, ang Adam's apple niya ay walang tigil sa pagbob. Ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawa pang kabataang opisyal ng digmaan ay lubhang nakakabighani. Sa kanilang mga puso, hindi nila maiwasang maalala ang mga salita ni Ricardo, ang pagiging prangka at brutal ay makakalutas ng anumang problema. Basta't ikaw ay sapat na brutal. Kaya niya pala talaga. Kabog, kabog, kabog. Sa sumunod na segundo, sa wakas ay natigilan si Jasmine sa kanyang pagkagulat at tumakbo ng ilang hakbang pasulong. Si Diego, tagapangulo ng dakilang kagalakan,
at ang kanyang 7 pangunahing nasasakupan ay legal na pinatay ni Mr. Willis. Lahat ng miyembro ng Greyjoy, makinig kayo. Ihulog ang inyong mga armas, ilagay ang inyong mga kamay sa inyong ulo, at yumuko. Kung hindi, kayo ay papatayin ng walang awa. Lahat ng mga sundalo, maghanda para sa labanan. Ang mga maglakas loob na lumaban ay papatayin sa lugar. Iklik, iklik, iklik. Habang inilabas ang nasa sabik na utos na ito, biglang nanginig ang lahat ng mga sundalo, tinutukan ng baril ang mga miyembro ng Greyjoy Corporation na naroroon. Ang mga sundalo, isa-isang nagpakita ng pananabik at kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mga ulo at yumuko. Kung hindi, papatayin ka. Maraming mga sundalo ang sumigaw ng malakas, ang kanilang mga boses ay umalangaw-ngaw. Samantala, ang mga miyembro ng Greyjoy Corporation na naruroon ay napuno ng takot at kawalan ng pag-asa. Klang! Habang ibinaba ng unang miyembro ng Greyjoy Corporation ang kanyang machete at nakayuko, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng mga armas na nahuhulog sa lupa. Whoosh! Nagsisiksikan ang mga tao, sunod-sunod na yumuyuko. Ang mga dating mayabang at walang batas na mga kriminal na ito ay nanginginig na ngayon sa takot, nakayuko habang nakahawak ang kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay. Nanginginig ang buong katawan ni Landry. Patay! Ganon na lang ba talaga namatay ang tatay niya? Napatingin siya kay Ricardo na nakatayo doon, hindi sigurado kung dapat ba niya itong kamuhian, katakutan, o pagsisihan. Bakit? Bakit kailangan niyang pukawin ang ganoong pag-iral? Sa sumunod na segundo, lumingon si Landry kay Penelope, namumula ang mga mata, at sinuntok siya. You bitch! Ikaw ang may kasalanan nito. Lahat dahil sa'yo. Patay na ang tatay ko. Tapos na. Tapos na ang lahat. Si Penelope ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mukha ay walang kulay. Dahil nataman siya ni Landry, hindi niya maalis ang tingin kay Ricardo. Bakit? Paano naging napakalakas ng lalaking ito? Nang gabing iyon, kumalat ang isang kapanapanabik at nakapagpapalakas na balita sa buong Osweish, The Greyjoy Corporation ay tapos na. Ang chairman ng Greyjoy Corporation ay pinatay on the spot ng isang matataas na opisyal ng militar mula sa Prussia Army. Lahat ng miyembro ng Greyjoy Corporation ay nahuli. Ang punong tanggapan ng Greyjoy Corporation sa labas ng lungsod ng Osweish, gayon din ang pribadong mansyon ni Diego, ay mabilis na tinangay at tinatakan na parang may dumaan na bagyo. Ang grupong ito ng mga tao, na naging laganap at nagdudulot ng kaguluhan sa mahabang panahon sa Osweish, ay halos ganap na nolipol. At ang salarin, sa likod ng insidenteng ito, matapos harapin ang mga resulta, ay sinamahan ng kanyang anak na babae upang tamasahin ang pagdiriwang ng gabi sa Osweish. Parang, wala itong kinalaman sa kanya. Sa kabila, sa nakatagong tanggulan ng pamilya Willis, hinawakan ni Wicked Bone si Summer sa kanyang mga bisig, puno ng kalasinggan ang kanyang mukha. Dapat sabihin na ang babaeng ito, alagad na personal niyang sinanay. Tunay na kakaibang kagandahan. Lalo na nung intimate sila, halos kittle ng buhay niya ang kanyang mga mapang-akit na pamamaraan. Summer, may napala ka ba sa paglalakbay mo sa Edoland? May inihayag bang impormasyon si Ricardo tungkol sa Jade Pendant? Tanong ni Wicked Bone habang hawak niya si Summer. Kababalik niya ngayon, at hindi na makapaghintay si Wicked Bone na makipagsaya sa kanya bago magtanong tungkol sa seryosong bagay. Saglit na kumislap ang mga mata ni Summer, at tumanggaw siya, sinabing, oo, may nakuha ako. Nakuha ko ang eksaktong kinaroroonan ng mga magulang ni Ricardo. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wicked Bone, bakas ng kakaiba ang kanyang mukha. Oh, nasaan ang mga magulang niya? Sabi ni Summer, sabi ni Ricardo noong una, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Cloudsea Mountain base sa Lucoor Quest. Master, alam mo ba ang lugar na ito? Pansamantalang tanong niya. Cloudsea Mountain Base. Inulit ni Wicked Bone ang pangalan, at pagkatapos ay sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, lumawak ang ngiti na kalaunan ay nauwi sa isang mapanuksong tawa. Cloudsea Mountain Base. Ha ha ha. Nakakatuwa.
Nang makita ang kanyang reaksyon, agad na nagpakita si Summer ng nagtatakang ekspresyon. Master, anong problema? Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa si Wicked Bone. Summer, hindi ko pa ito nasasabi sa iyo noon, pero noong una mong sinabi sa akin na sinabi ni Ricardo na ang Jade Pendant ay nasa kanyang ama, alam kong nagsisinungaling siya sa iyo. Sa katunayan, ang pendant ay nasa kanyang lolo pa o nasa loob. Sarili niyang mga kamay. Walang paraan iyon sa kanyang ama. Sabi ni Wicked Bone na may masamang ekspresyon. O bakit? Naguguluhan na tanong ni Summer. Dahil ako ang nagpakalat ng impormasyon kay Nicholas, ang lolo ni Ricardo noon. Sinabi ko sa kanya na ang Cloudsea Mountain Base ay may kayamanan na makakapagpagaling sa sinaunang sumpa ng pamilya. At ang matandang tanggang si Nicholas ay pumunta doon nang hindi nag-iisip. Gayunpaman, nakatakas na ang traidor sa pamilya roon. Nakakatuwa, makalipas ang 10 taon, ang kanyang anak at manugang ay may kalokohang sumunod din sa mga magulang ni Ricardo sa Lucoor Quest noon pa man, at ang kanyang ama ay hindi kailanman nagkaroon ng hugis Dragon Jade Pendant. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Mukhang nakatutok pa rin si Ricardo dito sa Cloudsea Mountain Base. Isang paraan upang maalis ang sumpa. Hahaha. Nguya at ngini siya ni Wicked Bone. Nang matapos siyang magsalita, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Summer, bakas sa mga mata niya ang pagkagulat. Kaya, hindi direktang sanhi ng Wicked Bone ang pagkamatay ng mga magulang ng kanyang amo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng kanyang amo. SARCH ang FINDNOVL. NT website sa GOOGL upang ma-access ang mga kabanata ng mga nobela ng maaga at sa pinakamataas na kalidad. Kabanata 474 na napakalaking puot. Sa sandaling ito, tila konektado ang kaluluwa ni Summer kay Ricardo, at talagang tapat siya sa kanyang Panginoon. Nang ihayag ni Wicked Bone ang balitang ito, lihim siyang nag-alala. Ang ilang bagay ay madaling mawala kapag magkasama kayo sa kama. Kung hindi, bakit magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ng pillow talk sa buong kasaysayan? Matapos masiyahan sa kanyang sarili kasama si Summer, si Wicked Bone ay banihag ng kanyang inaakalang babaeng disipulo at nagbunyag ng ilang matagal nang nakabaon na mga lihim. Haha! Master, ang sama mo. So basically ang parents ni Ricardo ang pinatay mo. Pilyong humajijek si Summer at mapaglarong sinundot ang dibdib ni Wicked Bone. Nang marinig ito, tumawa si Wicked Bone. What do you mean basically? Wala ang hugis dragon na Jade Pendant sa kanila noon. Habang nagsasalita siya, isang masamang liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Wicked Bone. Kaya Summer, kung may pagkakataon kang mapalapit muli kay Ricardo at magpatuloy sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa Jade Pendant na hugis dragon mula sa kanya. Ayon sa aking hula, malaki ang posibilidad na mayroon siya nito. Hindi ako makaalis. Sa ngayon dahil sa takot na maakit ang atensyon mula sa ating pamilya o kahit sa sinaunang pamilya kaya ipaubaya ko ang bagay na ito sa iyo. Kapag nakuha ko na ang hugis dragon na Jade Pendant na iyon at mamanahin pa ang legacy nito balang araw. Tiyak na hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas. With this words spoken confidently by Wicked Bone habang kinurot niya ang baba ni Summer bago muling hinalikan. Ma'am! Mahinang ungol ni Summer habang pilit na ngumiti. Nung gabi sa hotel room nila, binilisan ni Ricardo si Nora na maghilamos pagkabalik mula sa labas, at pagkatapos ay inaya siyang matulog. Pagkatapos, siya mismo ay naligo at naupo upang maunawaan ang kanyang cultivation realm. Mula nang sumipsip ng kaunting Earth Marvel Soil Crystal noong nakaraang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo ang isang mahinang katangian ng lupa sa loob ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang tunay na enerhiya at elixir field. Gayunpaman, ang bakas ng katangiang ito sa lupa ay malayo sa ganap na pagpapasigla sa kanyang mga pisikal na katangian. Tinansya ni Ricardo na upang ganap na masira at mabago ang kanyang elixir field sa isang attribute elixir field, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1,000 beses ng halaga ng Earth Marvel Soil Crystal mula sa huling pagkakataon. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dami.
Nagtataka ako kung gaano karaming Earth Marvel Soil Crystal ang nakaimbak sa Yellow Dragon Jade Mine. Sapat na ba ito para sa aking tagumpay? Tahimik na nag-isip si Ricardo. Gabi na, habang si Ricardo ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-unawa, bigla niyang naramdaman ang pag-vibrate ng kanyang telepono ng ilang beses. Nakapagtataka, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Summer. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Ricardo ang kanyang telepono, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Mahigpit na kumuyam ang kanyang mga kamao, na nagbubunga ng kaluskos. Isang kakilakilabot na aura at hangarin sa pagpatay ang tila umusbong sa paligid niya. Kaya, ang Cloud Sea Mountain Base ay sadyang nalik bilang impormasyon ng Wicked Bone, isang miyembro ng Hidden World na pamilya Willis. Inakit nito ang lolo ni Ricardo doon noon. Walang napala ang kanyang lolo sa paglalakbay na iyon at nawala mula noon, ngunit nag-iwan siya ng maling impormasyon, na humantong sa mga magulang ni Ricardo na pumunta sa maldita na lugar na iyon noong siya ay 18 taong gulang. Sa huli, trahedya silang namatay sa Luko or Quest. Tiniis nila ang matinding sakit bago sila mamatay. Masamang buto. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin, ang kanyang puso ay umuungal sa galit. Sa paglalakbay na sinasamahan si Connor patungong Lilonyo, nalaman ni Ricardo ang malungkot na sinapit ng kanyang mga magulang mula kay Fox Sierra. Sinabi sa kanya ni Sierra na ang kanyang mga magulang ay naging biktima ng sumpa mula sa isang sinaunang pamilya ng martial arts, na naging sanhi ng pagkabulok ng kanilang mga katawan mula sa loob palabas. Noong panahong iyon, naisip lamang ni Ricardo na ito ay gawa ng sinaunang pamilyang Willis. Ngunit hindi niya inaasahan na si Wicked Bone mula sa Hidden World na pamilya Willis ang personal na nanakit sa kanyang mga magulang. Wicked Bone. Hidden Willis Family. Namumula ang mga mata ni Ricardo, na puno ng matinding kalungkutan at galit ang kanyang puso. Ang paghihirap na dinanas ng kanyang mga magulang sa oras na iyon ay nagparamdam kay Ricardo na parang dinudurog ang kanyang puso. Naninikip ang dibdib niya sa sama ng loob. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang matangkad na alaala ng mga maiinit na sandali kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Ang pagiging seryoso at kabaitan ng kanyang ama, ang pagiging maamo at pagiging maalalahanin ng kanyang ina. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang eksena ay biglang naging nakakatakot na tanawin ng naaagnas na katawan ng kanyang mga magulang, na hindi makahanap ng kapayapaan kahit sa kamatayan. Ito ay nagpang-inig kay Ricardo, na nilamon ng walang hanggan na puot. Nay, tatay, balang araw ay ipaghihiganti kita at aayusin ang score. Ancient Willis Family. Hidden World Willis Family. Wicked Bone. Pop-unit ko sila sa 1,000 piraso at babayaran ko ang sakit na dinanas mo ng 100 beses. Para sa susunod na 2 araw, Ricardo. Sura. Sinamahan si Nora upang tuklasin ang Oswesh at ang paligid nito. Dahil sa kanyang mahusay na mga nagawa sa paglipol sa Great Joy Corporation, ilang lokal na pinuno ang personal na dumating upang makilala si Ricardo, ngunit iniiwasan niya ang mga ito. Sa loob ng 2 araw na ito, si Jasmine at ang kanyang pinsan, pati na rin si Zion, ay nagpahinga at kumilos bilang mga tour guide. Si Zion ngayon ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kapabayaan kay Ricardo at nagpakita ng sapat na pagpapakumbaba. Ang mga individual na ito, na lumaki sa distrito ng militar na may background sa militar, ay may hubad na paggalang sa malakas. Bukod dito, si Ricardo ay hindi lamang nagtataglay ng nakakatakot na lakas ngunit mayroon ding espesyal na pagkakakilanlan. Para naman kay Jasmine, hindi na masasabing sa simula pa lang ay nagkaroon na siya ng hindi maipaliwanag na pagmamahal kay Ricardo, at ngayon ang pagmamahal na iyon ay naging paghanga. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang pinagmulan ng kawalang interes at kumpiyansa na ipinakita ni Ricardo noong una silang magkita. Nagmula ito sa kanyang lakas. Matapos gumugol ng 2 araw sa pakikipaglaro sa maliit na bata, nag-check out si Ricardo sa hotel at, sa pagsasaayos nina Jasmine at Zion, lumipat sa guest house ng distrito ng militar sa Oswesh. Hiniling niya kay Jasmine na alagaan si Nora, habang nakatutok siya sa unang layunin ng paglalakbay na ito.
Bagamat 5 taon pa lamang si Nora. Old, taglay na niya ngayon ang mid-level strength ng Dark Force. At sa nakalipas na 2 araw, ang isa ay naging pamilyar sa Jasmine, kaya hindi na masyadong nag-alala si Ricardo sa pag-iwan sa kanya ni Jasmine pansamantala sa guest house. Sa madaling araw ng ika-4 na araw mula noong dumating siya, sumakay si Ricardo ng bus mula sa Oswego City patungong Laenteglos Town. Lakas. Lahat ng bagay ay nangangailangan ng lakas. May kinahuhumalingan na si Ricardo sa kanyang puso, parang may boses na umaatungal sa loob niya. Mula kay Summer, natutunan niya iyon. Umabot na ang lakas ni Wicked Bone. Ang unang yugto ng Nascent Soul. Malayo na ito sa kanyang kasalukuyang maabot kung hindi dahil sa katotohanang pinagnanasaan din ni Wicked Bone ang Jade Pendant na hugis dragon at ayaw maakit ang atensyon ng pamilya o ng sinaunang pamilyang Willis, gumawa na sana siya ng hakbang laban kay Ricardo. Sa makatuwid, kailangan niyang lumaki at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Hindi niya kakayanin ang Wicked Bone sa ngayon, lalo pa ang Hidden World na pamilya Willis o maging ang sinaunang pamilyang Willis. Kung ito ay upang malutas ang sumpa sa kanyang anak na babae o upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ang lahat ay kailangang itayo sa ganap na lakas. Kabanata 475. Sino pa ang madaya natin kung hindi siya? Nakipag-ugnayan si Ricardo kay Carson isang araw ng maaga at nag-ayos na makipagkita sa kanya ngayon. Pagkasakay sa kotse, tumawag muli si Ricardo para kumpirmahin. Dumating si HR sa La Cruzao County, sa isang lugar ng minahan ng Yellow Dragon Jade. Nang matapos ang tawag, ngumiti si Carson at sinabi sa isang matipunong lalaking nasa tabi niya, "Boss, ang tanggang iyon ay dapat nandito na sa loob ng mahigit 1 oras." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, humigit kumulang 40 taong gulang na may makapal na mukha at may tato ng isang kailan sa kanyang braso, ay pinalamutian ang kanyang sarili ng malalaking gintong kadena at isang gintong relo. Mukha siyang tipikal na notorious at troublemaker. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Jarrett Aguirre, kilala rin bilang Gibbsite, ang amo ni Carson. Sa bayan ng Laenteglos, dati siyang nagmamay-ari ng 3 jade mine at itinuturing na isang kilalang tao. Ngunit ngayon, kasama ang bagong Yellow Dragon Jade na minahan na ito, maaari rin siyang tawaging Gibbsite. Maraming matitipunong lalaki ang sumama sa Gibbsite, at maliwanag na hindi sila dapat pabayaan. Ang isang tao na maaaring kontrolin ang maraming mga mina ng Jade ay natural na hindi dapat maliitin sa lokal na impluensya, na sumasaklaw sa linya sa pagitan ng legalidad at ilegalidad. Darating siya. Buti. Tumango si Gibbsite at sumulyap sa direksyon ng pasukan ng minahan, isang mahinang tusong ekspresyon ang lumilitaw sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang matipunong hitsura, ang sinumang maaaring umakyat sa tuktok ay hindi maaaring kulang sa katalinuhan. Maaaring sabihin ng isa na ang Gibbsite ay may higit na mga twists at turns sa kanyang isip kaysa sa sinuman. Noong una, nang matuklasan niya itong minahan ng Jade, akala niya ay kikita na siya ng kayamanan. Ngunit ngayon, ang ugat ng minahan na ito ay nakatagpo ng malalaking problema. Kung hindi siya makakahanap ng paraan upang maproseso ang higit pang mga batch ng mga hilaw na bato, malamang na mauwi siya sa isang sakuna na pagkawala. 10:00 ng umaga ng iyon, pagkababa ni Ricardo sa sasakyan ay sinalubong siya ni Carson, na siyang naghatid sa kanya sa kanilang destinasyon. Ang lugar ng minahan ng Jade ay hindi open air ngunit may ilang mga pasukan ng minahan patungo sa kailaliman ng minahan. Pagkababa ni Ricardo sa sasakyan, nakita ni Ricardo ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na papalapit kasama ang isang grupo ng mga matitigas na lalaki. Malugod niyang tinanggap ang mga ito, at sinabing, "Oh, dapat itong si Mr. Willis, tama. Ako ang may-ari dito, Jarrett Aguirre. Balita ko kaibigan din kayo ni Mr. Atkinson. Madalas pumupunta si Mr. Atkinson sa minahan ko para bumili, kaya magkampi tayo." Haha. Pagkadating ni Gibbsite ay nakipagkamay siya kay Ricardo at ngumiti. Siya ay sobrang mainit at mapagbigay sa kanyang kilos. "Mr. Aguirre, nice to meet you.
I came specifically because I heard Mr. Atkinson mention your attention to detail and your passion for Yellow Dragon Jade, magalang na sabi ni Ricardo, saka tumingin sa may entrance ng minahan at nakangiting nagtanong, ito ba ang ugat na nagbunga ng huling batch? Pagkatapos makipagpalitan ng kaunting kasiyahan, tumango si Gibbsite at sinabing, oo, ito na. Halika, pumunta tayo sa opisina at umupo. Dinala ni Gibbsite si Ricardo sa opisina, na mahalagang isang makulay na corrugated metal na bahay na nakaset up sa site. Pagkaupo nila, ngumiti si Gibbsite. At sinabing, balita ko na gustuhan mo ang huling batch. Well, napunta ka sa tamang lugar. Hindi para magmayabang, ngunit kahit na ang Yellow Dragon Jade na ginawa sa aking minahan ay may ilang mga impurities, ang kalamangan ay mura ito, tama. Dahil kaibigan mo si Mr. Atkinson, kung kailangan mo ng malaking dami, maibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo, katulad ng huling batch na binili ni Mr. Willis, ano sa palagay mo? Si Gibbsite ay gumawa ng isang mar-angle na kilos at nagtanong sa isang napakamapagbigay na paraan. Oh, kapareho ng presyo ng huling binili ni Mr. Atkinson. Ano nga ba ang presyo? Mahinahong tanong ni Ricardo. Ang Gibbsite ay nagkaroon ng hangin ng pagmamataas. Kanyang mukha. Bueno, ang pinakamababang presyo para sa Yellow Dragon Jade na mga hilaw na bato sa merkado ay hindi bababa sa $20,000 bawat kilo, na 20 milyon bawat tonelada. Ang huling batch na naibenta ko kay Mr. Atkinson ay tungkol sa 1 tono. At ako, sinisingil siya ng 10 milyon, na kalahati ng pinakamababang presyo sa merkado. Maaari akong mag-alok sa iyo ng parehong presyo. Paano na? Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Ricardo at patuloy na nagtanong, paano kung marami akong gusto? Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Gibbsite, at kumislap sa kanyang mga mata. Marami. Magkano, partikular? Sa puntong ito, handa ang Gibbsite na magbenta hanggat maaari. Nang marinig niya ang tanong ni Ricardo ay lalo siyang natuwa at kinilig. As much as you want. Kung maaari, gusto ko pang makuha ang buong minahan, walang tigil na sabi ni Ricardo. Nasa lugar ng minahan ng Jade, kahit na hindi pa nakapasok si Ricardo sa minahan, naramdaman na niya ang medyo malakas na Earth Elemental aura sa hangin. Kaya natitiyak niya na ang lugar na ito ay gumawa ng Earth Marvel Soil Crystal. Hindi niya alam kung gaano karaming Earth Marvel Soil Crystal ang kailangan niyang lampasan, kaya binalak niyang direktang makuha ang buong minahan. Ang paglilinang ay palaging isang napakamahal na pagsisikap, at si Ricardo ay matagal nang inihanda para dito. Sa akumulasyon ng mga nakaraang benta ng tableta at mga kita na natanggap niya mula sa pagtatrabaho sa pamilya Graham, nakaipon siya ng mahigit $5 bilyong. Kaya naman, kumpiyansa siyang nagsalita. Pagkatapos magsalita ni Ricardo, nanlaki ang mga mata ni Gibbsite, at si Carson, na nakatayo sa tabi niya, ay nagulat din. Ano? Hanggat gusto mo pang bilhin ang buong minahan. Matapos makabawi sa kanyang pagkagulat, bahagyang namula ang mukha ni Gibbsite, at ang boses nito ay may bahid ng pagtatanong. Sa sandaling ito, nasasabik siya at halos humagalpak sa tawa. Nagpakita rin ng excitement si Carson at pinuri si Ricardo, Mr. Willis, you're really bold. Ngayong nagkaroon ng problema sa minahan na ito, gustong i-proseso ng Gibbsite ang pinakamaraming hilaw na bato hanggat maaari at kumita ng mas maraming pera. Dinala ni Carson si Ricardo, itong, tanga, at walang alinlangang gagantimpalaan siya ni Gibbsite. Ang katotohanan na ang, tanga, na ito ay nagpahayag ng walang pinipiling interes sa mga hilaw na batong ito ng Yellow Dragon Jade, na gusto hanggat maaari at kahit gustong bilhin ang buong minahan, ay nangangahulugan na nagawa niya ang isang mahusay na serbisyo para sa Gibbsite. Pagdating ng panahon, tiyak na bibigyan siya ng amo ng malaking bahagi, kahit ilang $1 milyong. At this moment, Gibbsite indeed cast an appreciative look at Carson and then tentatively asked Ricardo, Mr. Willis, hindi imposibleng makuha mo ang buong minahan, pero in terms of money. Baka hindi maliit na halaga. Tumango si Ricardo. I understand. Mr. Aguirre, please give me an approximate figure. Huminga ng malalim si Gibbsite, at ang kanyang
Ilang beses na kumikislap ang mga mata. Nagkaroon na ng mga problema ang minahan, at kung ang isang maalam na lokal na boss ang papalit, naiiwan kung tatanggapin pa nila ito, malamang na hindi ito magiging sulit. Kung ang isang tao ay maaaring mag-alok sa Gibsite ng $1 bilyong, malamang na masaya niyang ibebenta ito. Pero ngayon, tumingin si Gibsite kay Ricardo, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay malinaw na walang alam tungkol sa negosyo, at siya ay isang tagalabas. Siya ay tila isang mayaman na pangalawang henerasyon mula sa ilang pamilya, kumilos ng tanga at may labis na pera. Sino pa ba ang dapat niyang lokohin kung hindi siya? Kabanata 476 na tinanggap mo ba ako bilang isang tanga? Mr. Willis, kailangan mong maunawaan na kahit na may mga dumi sa Yellow Dragon Jade na ginawa mula sa aking minahan, ang 1 tonelada ng hilaw na Yellow Dragon Jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyon. Noong una kong ginalugad ito, bagaman ang ugat ay hindi malaki, ito ay tinatansya na makagawa ng hindi bababa sa 1,000 toneladang hilaw na bato. Iyan ay 10 bilyon. Gumagawa ng ilang kalkulasyon sina Gibsite at Ricardo. Nang marinig ni Ricardo ang numerong ito, hindi napigilan ng kanyang mga talukap na mamula. Damn! 10 bilyong. Masyado pa siyang mahirap. Mr. Aguirre, hindi ba natin kayang kalkulahin ang account na ganito? 10 billion is not your net profit since you still need to hire workers to dig out and then sell it. Kasama dito ang iba't ibang gastos gaya ng labor fees for mining, storage at pagbebenta. Pagkatapos kong makuha ang akin sa iyo, lahat ng gastusin na ito ay sa akin, sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Mabilis na tumango si Gibsite at sinabing, yes. Mr. Willis, you make sense. Hindi pa ako tapos. So if we remove those costs and add my friendly price for you, Mr. Willis, bibigyan mo ba ako ng 5 billion? Then I'll give you the mining rights. How about that? Nagpatuloy sa pagsasalita si Gibsite. 5 billion. Nang marinig ni Ricardo ang numerong ito, tumingin siya kay Gibsite na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ano ba naman? Ang taong ito ay nagpepresyo batay sa kung gaano karaming pera ang mayroon siya, tama? Kung siya mismo ang kumuha sa mine site na ito, baka mabangkarot siya magdamag. Ngunit hanggat maaari siyang makapasok sa Golden Core Realm sa loob ng maikling panahon, talagang sulit ang 5 bilyon. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Ricardo, naisip ni Gibsite na 5 bilyon ang natakot sa kanyang pasusuhin. Sa totoo lang, humihingi din siya ng mataas na presyo, naghihintay na bayaran ni Ricardo ang kanyang inutang. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Ricardo nang walang sabi-sabi, ngumiti siya at sinabing, "Siyempre, Mr. Willis, kung taos-puso kang interesadong bumili, maaari pa ring makipag-ayos ang presyo." Mahirap makatagpo ng isang hanggal na gustong bilhin itong minahan. Ayaw siyang takutin ng diretsyo ni Gibsite. So, Mr. Willis, bakit hindi mo sabihin sa akin ang presyong nasa isip mo? Maingat na tanong ni Gibsite. Nag-isip si Ricardo ng ilang segundo at sa wakas ay sinabi, paano kung dalhin mo muna ako para makita itong minahan? Kung tutuusin, kahit umabot ng 5 bilyon, matatanggap pa rin ito ni Ricardo. Siyempre, bago iyon, nais niyang kumpirmahin muli na ito nga ang lugar kung saan ginawa ang Earth Marvel Soil Crystal. Nang marinig ang hiling ni Ricardo, saglit na kumislap ang mga mata ni Gibsite, at pagkatapos ay tumango siya ng may ngiti, siyempre, posible. Pagkaraan ng ilang sandali, si Gibsite, na sinamahan ni Carson at ilang matipunong lalaki, ay dinala si Ricardo sa pasukan ng isang minahan. Sa labas ng pasukan, maraming hilaw na Yellow Dragon Jade na mga bato ang nakatambak, na parang minarkle ang mula sa loob. Sa oras na ito, maraming manero ang lumabas, na humihila ng minecart na puno ng mga hilaw na bato. Mr. Willis, ang lahat ng ito ay mina lamang mula sa loob. Maaari kang tumingin dito. Ang minahan ay masyadong madumi at medyo delikado, kaya hindi mo na kailangang pumasok sa loob, magalang na sabi ni Gibsite, na tila isinasaalang-alang ang kapakanan ni Ricardo.
Sa sandaling ito, kinuha ni Carson ang isang piraso ng hilaw na bato na may isang translucent na orange-yellow na balat at iniabot ito kay Ricardo. Mr. Willis, tingnan mo. Katulad pa rin ng dati ang material. Kabatch mo dati, kaya dapat pamilyar ka rito, di ba? Ricardo smiled ambiguously, isang pahiwatig. Nang pangungot siya at inis na lumilitaw sa kanyang mga mata. Itinutok niya ang dragon energy sa kanyang mga mata, nakikita na niya ang lahat. Nakatambak na mga hilaw na bato dito, inners. Ang theatrically pulled out of the mine by the workers, really similar in quality sa mga binili niya last time. Gayunpaman, ang mga pinindot sa ilalim ay hindi na itinuturing na yellow dragon jade na mga bato. Ang mga batong iyon ay halos puno ng mga dumi, at ang istruktura ng Yellow Dragon Jade ay ganap na nawasak. Para sa mga ordinaryong tao, ang mga batong ito ay hindi naiiba sa walang kwentang bato. At ang mga batong ito ay marahil ang mga bago. Minahan, tama. Sa madaling salita, para sa isang raw stone dealer, itong Yellow Dragon Jade Pit ay halos wala ng halaga. Siyempre, ang mga dumi na iyon ay mga kayamanan para kay Ricardo. Ngunit hindi nito binago ang katotohanang gustong linlangan siya nina Jarrett at Carson. Sa katunayan, sa mga kakayahan ni Ricardo, madali siyang makalusot sa minahan na ito at masipsip ang Earth Marvel Soil Crystal sa loob. Gayunpaman, naramdaman niya na dahil ang Yellow Dragon Jade Vein na ito ay kay Jarrett, hindi ito nararapat para sa kanya na gawin iyon. Bilang isang magsasaka, hinamak niya ang gayong palihim na pagkilos para samantalahin ang mga ordinaryong tao. Kaya hindi naisip ni Ricardo na magbayad ng mataas na presyo para sa minahan na ito, na nagbibigay sa kanya ng mga karapat-dapat na benepisyo. Pero ngayon, parang kinukuha siya sa katangahan. Ayaw niyang manamantala ng iba, ngunit hindi niya inaasahan na ituturing siya ng iba bilang isang scapegoat. Dahil iyon ang nangyari, bakit kailangan pa niyang magpigil? Kung ikaw ay walang awa, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Sa tingin mo ba isa akong tanga sa pera na pilit na binibili sa'yo? Hindi ba't maganda kung tahimik akong pumunta sa kalagitnaan ng gabi nang hindi mo nalalaman? Mr. Aguirre, I have other things to attend to today. Let's talk another day. Walang pakialam na sabi ni Ricardo na nagbabalak na umalis. Nang marinig ang mga salitang ito, saglit na natigilan si Gibbsite, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mr. Willis, what do you mean? Mag-usap tayo sa ibang araw. Anong masama? Hindi ka ba kontento sa presyo? Magkano ang maya-alok mo? Pakinggan natin, hinayla ni Carson si Ricardo at sinabing, Mr. Willis, huwag kang umalis. Kung ano ang iyong mga kinakailangan, maaari tayong makipag-ayos. Hayaan mo ako sabihin sa iyo, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi ka makakahanap ng ganoong murang minahan ng jade kahit saan pa. Paumanhin, hindi ito tungkol sa pera. Walang ekspresyong inalis ni Ricardo ang kamay ni Carson at mahinang umiling. Habang nagsasalita siya, tatalikod na sana siya at aalis. Nakaramdam siya ng labis na dismaya na tinatrato siya ng mga ito na parang tanga. Bagamat hinamak niya ang direktang pagharap sa kanila, ayaw din niyang ipagpatuloy ang pagkukunwari. Nang makita ito, agad na nagdilim ang mukha ni Gibbsite, at nagbigay ng senadorya sa ilang matipunong lalaki sa tabi niya. Ang mga taong ito ay direktang hamarang sa landas ni Ricardo, ang kanilang mga ekspresyon ay naging hindi pala kaibigan. Are you playing games with Mr. Aguirre? Matagal ka nang kausap ni Mr. Aguirre, at laminggalinga ka sa paligid ng minahan. Ngayon gusto mo nang umalis ng ganun-ganun lang. Sa tingin mo makakalakad ka na lang. Ha! Isang matipunong lalaki na may tato na ulo ng lobo sa leeg ang inisyon at tinanong si Ricardo. Oh, gusto ko nang umalis. Pwede ba tigilan niyo na ako? Hindi napigilan ni Ricardo ang matawa at mapaglarong tanong. Gusto mong subukan? Matigas na tanong ng matipunong lalaki. Sa sandaling ito, Gibbsite. Nilapitan si Ricardo na may dalang peke. Jet. Nakangiti sa kanyang mukha at sinabing, Mr. Willis, hindi ka talaga naglalaro sa mga patakaran, ano? Ano ang problema? Hindi ka makakabuo ng ilang bilyon. Ayos lang.
Kung hindi mo kayang bayaran ang buong minahan, bilhin mo man lang itong mga hilaw na bato sa harap mo, bibigyan kita ng magandang presyo, kabuuang 200 milyon. Kabanata 477 dumating na ang tagapagligtas. Oo, Mr. Willis, alam namin na darating ka, ngunit ginawa naming mag-overtime ang mga manggagawa para maghukay ng napakaraming hilaw na bato para sa iyo. Hindi mo kailangang bilhin ang buong minahan, ngunit dapat mong bilhin ang mga tambak na hilaw na ito. Bato sa harap mo, sabi ni Carson na may nagbabantang kislap sa kanyang mga mata. Paano kung hindi ko sila bilhin? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nagtanong. Don't buy them. Haha. Mr. Willis, I suggest you think about the consequences. Malamig na tumikim si Gibbsite at idinagdag na may bakas ng pagbabante sa kanyang tono, ilipat ang 200 milyong dolyar sa aking account ngayon at pagkatapos ay may tutulong ako sa iyo na dalhin ang mga hilaw na batong ito palayo. Kung hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin kung hindi sinunod ni Ricardo ang kanilang mga kahilingan, itatapon nila siya sa hukay ng minahan at gagawin itong parang aksidente. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang pagpunta sa hindi pamilyar na lugar na ito ay isang walang kabuluhang kamatayan. Ang Gibbsite ay hindi pamilyar sa ganitong uri ng bagay. Ano? Kung hindi ako gumastos ng 200 milyon para bilhin mo ang mga batong ito, papatayin mo ako. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at nagtanong, isang mapanganib na kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, isang bakas ng pagpatay na layunin ay tumataas. Tama. Pera o buhay mo, pumili ka. Mabangis na tumango si Gibbsite, ang kanyang ekspresyon ay malupit. Then it'll be life. However, it's yours. Walang ekspresyong sabi ni Ricardo. Mga kapatid, ano pa hinihintay nyo? Sabi ni Gibbsite, at naging mabangis ang ekspresyon niya. Ang kakayahang magbukas ng minahan sa bayan ng Laenteglos ay nangangahulugan na hindi lamang siya mayaman at maimpluwensyang kundi isa ring walang awa na karakter. Atake, patayin siya. Utos ni Gibbsite. Ang matipunong mga lalaking ito, na sanay sa maruming gawain ng Gibbsite, ay talagang handang patayin si Ricardo. Gayunpaman, ang susunod na segundo ay nagdala ng isang pangadropang eksena. Sa harap ng mga banta na ito, tumayo roon si Ricardo at nagpakawala ng malamig na singhot. Thud! 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 Pagkatapos, bumungad ang isang nakakagulat na eksena. Ang bawat isa sa matipunong katawan ng mga lalaking ito ay nanginginig ng gusto, at sila ay bumagsak sa lupa, umuubo ng dugo. Pakiramdam nila ay tinamaan ng higanting martilyo ang kanilang mga laman loob. Ito ay si Ricardo ang nagligtas sa kanila, dahil hindi siya mapakali na patayin ang mga minor de edad na karakter. Kung hindi, sila ay sumabog at namatay. Napatulala si Gibbsite, at si Carson ay namutla sa takot. Anak! Anong klaseng mangkukulam ito? Tanong ni Gibbsite sa gulat na tono, puno ng gulat ang mukha. Sa pagtingin sa kanyang mga nasasakupan na namimilipit sa lupa at humahagulgol, ang kanyang mukha ay hindi mapigilan. Hawak din ni Carson ang isang baras na bakal sa kanyang kamay, nagbabalak na sumama sa pag-atake kay Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pamalo ay nahulog sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Ilang manero, na nakatingin sa malayo, ay natigilan din, hindi maisara ang kanilang mga bibig. Kahit sino ay makakapagsabi na si G. Aguirre ang sinipa ang bakal na plato, tama ba? Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo habang naglalakad siya patungo sa Gibbsite. Sa tingin mo kaya mong kunin ang buhay ko? Naramdaman ni Gibbsite na nanghina ang mga paa niya, nauuto, kuya. Mr. Willis. Mag-usap tayo. Joke lang yun. Ikaw. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Yeah, Mr. Willis, it's not need. Really, it's not need. It was just a joke. Pinisil ni Carson ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak at sinubukang magpaliwanag kay Ricardo. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Ricardo, at nagbuga ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata. I have to say, you guys are really unlucky.
Dati, tinuturuan ko lang ng leksyon ang mga basurang katulad mo. Pero nitong mga araw na ito, I'm in a very bad mood. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay naging sobrang malamig, bawat salita ay puno ng isang mamamatay tao na layunin. Tama iyan. Si Ricardo noon. Lubhang pinigilan sa mga araw na ito. Pinipigilan ang kanyang panloob na karahasan. Damdamin. Nang malaman na ang kanyang mga magulang ay naakit sa Cloud Sea Mountain Base at pinatay pa ng Wicked Bone, madaling isipin ang tindi ng negatibong emosyon sa puso ni Ricardo. Nitong mga nakaraang araw, sinasamahan niya si Nora, naglilibot, laging may ngiti sa labi, tila masaya. Ngunit sa totoo lang, pinipigilan niya ang kanyang panloob na sama ng loob at pinipigilan lamang niyang ipakita ito sa harap ng kanyang anak. Ano? Anong balak mong gawin? Hindi ka maglalakas loob na patayin ako, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay La Enteglos, at ako ay isang taong may prominenteng posisyon at impluwensya sa lipunan dito. Kung ako ay mamatay, napag-isipan mo na ba ang kahihinatnan? Sabi ni Gibbsite, his tone fierce but with bakas ng takot, habang umuurong siya. Kriek. Sa sandaling iyon, mabilis na dumating ang ilang SUV na may mga pekeng plaka at pumarada sa minahan ng Jade. Sa sumunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang tumalon mula sa mga sasakyan. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nakatayong matangkad na parang bakal. At kasama niya ang mga indibidwal na may malalim na aura, malinaw na mga batikang indibidwal na may dugo sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, sila ay lumitaw na medyo magulo at tila tumatakbo. Nang makita ang pagdating ng grupong ito, si Gibbsite, na dati ay puno ng gulat, ay biglang lumiwanag, na nagpapakita ng matinding kasiyahan. Nakita rin sila ni Carson na parang nakakita ng tagapagligtas at gumapang patungo sa grupo sa desperadong paraan. Samantala, tumaas ang isang kilay ni Ricardo, napako ang tingin sa matangkad, at sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Mr. Copper. Ikaw ba yan, Mr. Copper? Tumakbo si Gibbsite, sumisigaw sa tuwa. Tuwang-tuwa ang kanyang ekspresyon na kahit na makita niyang muling nabuhay ang kanyang namatay na ama, malamang na hindi siya kikiligin. Shut up! Stop yell! Ang dumating ay walang iba kundi si Crosby. Dati siyang isa sa 8 Red Baton, sa ilalim ng Great Joy Corporation, isang pinagkakatiwalaang subordinate ni Diego, at isang henchman sa antas ng Grandmaster. Ang mga tao sa paligid niya ay mga labi ng Great Joy Corporation. Gayunpaman, ang dating kilalang figure na ito ng Great Joy Corporation, na dating walang takot at dominanti, ay tila nagkasala sa ngayon. Nang marinig ang pagtawag ni Gibbsite sa kanyang pangalan ay agad niyang hininaan ang boses at mariing nagsalita. Mr. Aguirre, dala ko to. Mga kapatid dito upang humingi ng kanlungan sa iyo. Magayos ng isang bagay para sa atin ng mabilis para makatakas tayo sa Mayan Realm. Nagkakagulo ang Great Joy at Mr. Yuang, I assume you're aware of that, right? Itigil mo ang pagsigaw. I'm on the run, you know. Hinawakan ni Crosby ang Gibbsite sa collar, nagsasalita sa hindi magiliw na tono. Kabanata 478 Ano ang kailangang sabihin tungkol sa paano ito gagawin? Talaga, Mr. Copper, maaari kang umasa sa akin upang magawa ito ng tama at malinaw. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at sa Great Joy sa pag-aalaga sa akin noong nakaraan, kung hindi, ang aking negosyo ay hindi lalago ng ganito kalaki. Ikaw maaaring magtago sa akin ng walang anumang pag-aalala. Pero biglang nagbago ang tono niya nang ihayag niya ang kanyang pagkadismaya at mapait na ngiti. Gayunpaman, Mr. Copper, may problema din ako ngayon. Kailangan mo muna akong tulungang malutas ang problemang ito. Nang marinig ito, nagtanong si Crosby, at maingat na tumingin sa paligid. Bigla niyang nakita ang mga tauhan ni Gibbsite na nakahandusay sa lupa at nagsusuka ng dugo habang ang isa pang figure ay dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Anong nangyayari? Nanggugulo ka na naman ba? Sinimulan ng pag-alita ni Crosby si Gibbsite ngunit natigil sa kalagitnaan ng pangungusap nang makita kung sino ang papalapit sa kanila.
Ang kanyang matayog na katawan ay nanginginig ng husto sa takot habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat. Samantala, hindi pa rin alam ni Gibbsite at Carson ang nangyayari, Mr. Copper. Ito ang taong ito. Nagdulot siya ng kaguluhan sa aking lugar at nasugatan ang napakarami sa aking mga kapatid bago ako walang kahihiyang sinubukang patayin. Tulungan mo akong patayin siya. Sisiguraduhin kong maayos ang negosyo mo. Si Carson ay likas na tuso. Dinagdagan niya ng panggatong ang apoy, we even mentioned Greatjoy and Mr. Copper kanina but this guy didn't even bat an eye. Nakita nilang dalawa ang pagdating ni Crosby at inakala nilang nakahanap sila ng matibay na suporta. Natapos ang Greatjoy Corporation, at natural na narinig nila ang tungkol dito. Bagamat si Ricardo ay tila isang mabigat na kalaban, na may kakayahang manakit ng isang grupo ng mga nasasakupan sa pamamagitan lamang ng malamig na nguso, sa mga mata ni Gibbsite at ng iba pa, hindi pa rin siya kalaban para sa isang Grandmaster-level powerhouse tulad ng Crosby. Saktong dumating si Crosby, hindi ba dapat tapos na ang Ricardo? Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang mga salita, tumingin si Crosby kay Ricardo, napalunok, at sinabi sa paos na boses, "Siyempre, hindi niya ako sineseryoso." Sa sumunod na sandali, parang nababaliw, sinampal niya si Gibbsite at saka pinalipad ng isa pang sampal si Carson. "Ano ba? Gibbsite, ano ba? Maldita ka. Bakit? Bakit mo siya ginaising? Bakit mo ako sinaktan? Bakit?" Histeryosong sigaw ni Crosby. Sa sandaling ito, talagang may death wish siya. Bakit? Bakit niya na-encounter? Tapos na ang Greatjoy Corporation. Ang Invincible Chairman ay pinatay niya. Sino ang sum-heir sa Greatjoy Corporation? Sino ang pumatay sa chairman? Yung lalaking nasa harap niya. At ngayon, gusto talaga nilang tulungan niya silang patayin siya. Not to mention na napilayan na niya ang kapangyarihan niya, kahit hindi pa, paano siya magiging kalaban? Nang mapuksa ang Greatjoy Corporation, lihim na ikinatuwa ni Crosby na hindi siya sumama sa kanila noong araw na iyon dahil napilayan na ang kanyang lakas at nasugatan siya ng husto. Nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay at nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos ng kalahating araw na paglayas ay mapupunta siya sa harap ni Ricardo. Thud. Sa sumunod na sandali, diretsyong lumuhad ang matangkad na figure ni Crosby sa harap ni Ricardo. "Mr. Willis. Patawarin mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. The Greatjoy is finished, and I've been crippled by you. I'm nothing now, please spare me, let me go. Will you?" 11. Nang makita ang pagganap ni Crosby, si Gibbsite at Carson, na nakahawak sa kanilang mga namamagang mukha, ay ganap na natulala. Nang makita nila si Crosby, akala nila nakakita sila ng tagapagligtas. Akala nila may makakatulong sa kanila na patayin si Ricardo. Ngunit ngayon, ano ang nangyayari? Hindi lang sila nilabanan ni Crosby kundi nilabanan din sila at lumuhad pa sa harap ni Ricardo. "Mr. Copper, ano? Sino siya?" Takot na tanong ni Gibbsite, nauutol ang boses. Ngunit hindi na siya pinansin ni Crosby. Tulad ng isang desperadong aso, lumuhad siya sa harap ni Loctan, kawag-kawag ang buntot, nagmamakaawa, nais na iligtas siya ni Ricardo. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo kay Crosby at sa mga tao mula sa Greatjoy Corporation, na medyo nagulat. Hey! Isang coincidence sa buhay. Sa sandaling ito, biglang kinilig si Crosby na tila may napagtanto. "Mr. Willis, how do you want to deal with these two? Anong dapat nating gawin, sabi mo?" Tumingin siya kina Gibbsite at Carson, nagtatanong sa paraang papuri. Tama iyon. Ang dalawang idiot na ito ay malinaw na nasaktan si Ricardo. Marahil, sa pamamagitan ng pagpapasaya kay Ricardo sa dalawang ito, maaari siyang makakuha ng pabor. Napataas ang isang kilay ni Ricardo sa kanyang sinabi, na nagpapakita ng bakas ng interes. "Oh, gusto lang daw niya akong patayin, so what do you suggest we do?" Nang marinig ito, halos hindi na nag-atubili si Crosby, direktang itinuro ang Gibbsite at Carson at sinabing, patayin sila. Sa sandaling nahulog ang mga salita, Gibbsite.
At agad na namutla si Carson. Takot. Bago sila makatapos sa paghingi ng awa, dalawang subordinate na pinuno mula sa Great Joy Islet. Ang korporasyon sa tabi ni Crosby ay naglabas ng mga nakatahimik na pistola at binaril ang dalawa sa ulo. Si Gibbsite at Carson, bago ang kanilang kamatayan, ay nanlaki ang kanilang mga mata, na puno ng ayaw at hindi paniniwala. Hindi nila akalain na ang umano'y tagapagligtas na dumating ay tatalikod at papatayin sila. Habang pinapanood nila ang eksenang ito, ang matipunong lalaki na nakahandusay sa lupa, na kanina pa umuubo ng dugo at humahagulgol, ay natakot sa katahimikan. Sa sandaling ito, lumuhad si Crosby. Lupa, nakasuot ng pagsusumamo at nakakainggit na ekspresyon, at sinabing, Mr. Willis, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Please, iligtas mo ako. Gayunpaman, isang bakas ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Patawarin kita. Since you people have encountered me, there's no way I'll let you go. At most, I won't kill you. Isang bahid ng galit at hindi pagpayag ang lumitaw sa mukha ni Crosby. Mr. Willis, tinulungan lang kita. Ngumisi si Ricardo, I need your help. Tsaka immoral kang tao. Do you think you can morally blackmail me? I-click, i-click, i-click. Copper, kunin natin siya. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, ilang tao sa tabi ni Crosby ang naglabas ng kanilang mga baril at itinutok ito kay Ricardo. Gayunpaman, si Crosby, na may nagbitiw at talunang ekspresyon, ay umiling. Itapon mo ang mga baril mo. Walang kwenta. Salamat, Mr. Willis, for sparing my life. Tumawa si Ricardo at saka kinuha ang kanyang telepono, nag-dial ng numero. Sa susunod na sandali, diretso niyang ibinigay ang telepono kay Crosby. Kinuha ito ni Crosby, tumingin kay Ricardo na may halong emosyon, huminga ng malalim, at sinabing may mapait na ngiti, I am from the Great Joy. And I want to surrender myself. Kabanata 479 na kalamidad o pagkakataon. Sa sandaling ito, nakikipaglaro sina Jasmine at Stephen kay Nora sa labas nang makatanggap siya ng tawag sa telepono. Gulat na bulalas ni Jasmine. Ricardo, anong nangyayari? Hindi ikaw si Ricardo. Sino ka? Mapait na tumawa si Crosby. Ako si Crosby mula sa Great Joy, at gusto kong isuko ang sarili ko. Kinuha ni Ricardo ang telepono at sinabing, okay, pumunta ka sa minahan sa Longling Town kasama ang mas maraming tao at ibalik si Crosby. Ano? This time nakilala ni Jasmine ang boses ni Ricardo at nabigla siya. Ano ang nangyayari? Pinaglalaroan niya ang kanyang anak habang nahuli niya ang isang grupo ng mga takas ng Great Joy Corporation at dinala sila. She couldn't believe it. She got credit for nothing doing but watching Ricardo child play while he accomplished such a big thing. Ano? Ayaw mo? Tapos taken ko si Zion, nakasimangot na sabi ni Ricardo. Hindi. Gusto ko. Mabilis na sagot ni Jasmine. I'll take people over there, mabilis na sigaw ni Jasmine. Pagkababa ng telepono, napuno ng saya ang mukha niya. Jasmine, anong nangyayari? Tumaas ang kilay ni Stephen at nagtanong. Ngumiti si Jasmine at sinabing, walang anuman. Nahuli ni Ricardo ang isa sa mga pangunahing pinuno ng Great Joy, si Crosby. Hiniling niya sa akin na pumunta at kunin ang mga tao. Ito ay isang mahusay na tagumpay. Nawasak ang Great Joy Corporation, pinatay kaagad si Chairman Diego at 7 pangunahing pinuno sa ilalim niya. Karamihan sa mga miyembro ng gang ay inaresto, at ang ilan ay tumatakbo pa rin. Sa mga takas, ang pinakamalaking nahuli ay si Crosby. Madaling isipin ang kreditong matatanggap ni Jasmine para sa pagbabalik kay Crosby. Posibleng direktang ma-promote ang kanyang ranggo sa militar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala siyang nagawa ngayong araw kundi tulungan si Ricardo sa pag-aalaga sa bata, at napakalaking pagkakataon ang nahulog sa kondangan niya. Ano? Ganyan ba kahanga-hanga si Ricardo? Jasmine, nakikinabang ka sa kaluwalhatian ko, pang-aasar ni Stephen. Kasabay nito, mas lalo niyang hinangaan si Ricardo sa kanyang puso.
Sa panahon ng misyon, si Ricardo ang nag-alis ng 4 na makapangyarihang dayuhang kaaway, na tinitiyak ang matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung wala si Ricardo. Si Stephen at ang iba pang mga mandirigma na kasama niya ay malamang naganap na natalo. Dahil sa misyong iyon, nakatanggap din si Stephen ng second-class merit. Sa pagkakataong ito, maging ang kanyang pinsan, si Jasmine, ay nakinabang sa kaluwalhatian ni Ricardo. Tila sa hinaharap, kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras kay Ricardo. Pagkarinig nito, nagpout si Jasmine at sinabing, nakikinabang sa iyong kaluwalhatian. Ikaw, isang may sapat na gulang, anong kaluwalhatian ang mayroon ka? Malinaw, ito ay dahil mahal ako ng lahat at namumulaklak ang mga bulaklak kapag ako ay lumitaw. Naakit si Ricardo sa aking alindog. Umubo si Stephen ng ilang beses at sinabing, okay. Gayunpaman, hindi nakatiis si Nora na nakatayo sa tabi nila. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, tita, hindi totoo yan. Mama ko lang ang gusto ni Daddy, Miranda. Nang matapos siyang magsalita, gumawa ng, si Stephen at saka itinuro ang pinsan, tatawa-tawa. Parang nahihiya si Jasmine, pakiramdam niya nag-iinit ang pisngi niya. Nagbibiro lang ako. Pagkasabi niyo na tumakbo siya na parang tumatakas, mabilis na nagtipon ng mga tao upang salubungin ang pagdating. Sa araw na iyon, ang mga wanted na takas mula sa Great Joy Corporation, kabilang ang Crosby, ay nakipagsagupaan sa Jarrett, ang may-ari ng isang minahan ng Jade Velike, bayan ng Laenteglos. Sa panahon ng paghaharap, si Jarrett at isa sa kanyang mga katulong ay aksidenteng napatay, at ilang empleyado sa ilalim ni Jarrett ang nasugatan. Pagkatapos, sumuko sila kay Jasmine, ang pinuno ng pangkat ng Departamento ng Pulisya sa Oswego City. Dahil sa kaso ng pagpatay sa Jade Mine ni Jarrett, pansamantalang nasuspend ang operasyon ng pagmimina, at ang lugar ay tinatakan ng mga may katuturang awtoridad. Sa kabilang banda, Edoland Station. Lumabas ang isang matandang may puting balbas, at sa pagkakataong iyon, tumunog ang communicator na dala niya. Ang matanda ay isa sa mga elder ng Reclusive Wood family, si Marvin Wood. Sa kahilingan ng ulo ng pamilya, si Trace, pumunta siya sa Edoland upang makipagkita kay Ricardo at ipaliwanag ang ilang bagay. Gayunpaman, bago umalis, nakipag-usap sa kanya si Trace at hiniling sa kanya na magdala ng isang bagay. Mr. Wood. Pagkasagot ng tawag ay sinabi ni Marvin sa malalim na boses. Tito Marvin, dumating ka na ba? Bilang isang senior elder, ang lakas ni Marvin ay umabot sa antas ng late Golden Core, at ang kanyang seniority ay mataas. Siya ang tiyuhin ng padre de pamilya, si Trace. Hinaplos ni Marvin ang kanyang puting balbas at humanap ng lugar kung saan walang tao bago sinabing, nakarating na ako. Kakababa ko lang ng tren. Okay. Don't forget to give that thing to Ricardo, bilin ni Trace. Sigurado ka ba? Ang bagay na iyon ay maaaring maging isang magandang pagkakataon. Tanong ni Marvin na kinumpirma ang sitwasyon. A great opportunity. Haha, our family is not capable of that thing. It's more likely to bring catastrophic consequences. So, let's give it to Ricardo, may bahid ng solemnity ang boses ni Trace. 2 matatanda ng aming pamilya ang namatay. Dahil kay Ricardo. Sa katunayan, hindi kami maglakas loob na kumilos ng madali laban sa kanya ngayon, ngunit paano hindi makaramdam ng sama ng loob sa aking puso? Kung totoong may makapangyarihang background si Ricardo at ang lakas upang mahawakan ang pagkakataong ito kung gayon, hayaan ang aming pamilya na humingi ng tawad sa pakikipagkaibigan sa kanya. Pero kung wala siyang ganoong kapangyarihan sa likod niya, nanlamig ang boses ni Trace. Then let the disaster caused by this thing destroy him. Ito ay katumbas ng paghihiganti kay Verdant Pine at sa kanyang kapatid. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay mainit na patatas para sa aming pamilya. Ito ay walang silbi sa amin at magdudulot lamang ng kapahamakan, hinaplos ni Marvin ang kanyang balbas at sumang-ayon, tama ka talaga.
Nang gabing iyon, sa Emerald Green Estates, pagkaalis ni Ricardo sa Edoland kasama si Nora, naramdamang walang laman ang villa na tanging si Miranda na lang ang natitira. Kaya naman, dumating sina Emmanuel at Cara upang samahan ang kanilang anak sa loob ng ilang araw. Mom and Dad, kamusta ang luto ko? Ang mga mata ng Diyos ang CEO ay kumikinang sa pananabik at kaba habang sabik na nagtanong. Tiningnan nina Emmanuel at Cara ang kanilang anak na may kakaibang ekspresyon, na medyo sentimental. Hindi nila akalain na si Miranda, na noon pa man ay walang pakialam sa mga bagay-bagay sa bahay, ay biglang magiging masigasig sa pagluluto. Ito ay isang bagay na hindi nila may isip noon pa man. Nang makita ang naghihintay at nasa sabik na ekspresyon ng kanilang anak, paanong hindi alam ng mag-asawa kung para kanino niya ito ginagawa. Pero walang pakialam sina Emmanuel at Cara. Dahil mula sa kanilang anak na babae, naramdaman nila ang matamis na pakiramdam ng kaligayahan, ang saya na natagpuan niya sa pagluluto. Ito ay isang bagay na mas mauunawaan at makiramay ni Cara. Noong mahal na mahal niya si Emmanuel, matamis at masayang karanasan din ang pagluluto para sa kanyang lalaki. Gayunpaman, lihim nilang naisip sa kanilang sarili, anak, kahit gusto mong mag-aral ng pagluluto, huwag mong gawing ginipig ang matandang tatay at nanay mo, okay? Hindi ba iyon ang set-up sa atin? Kabanata 481 pang bisita mula sa pamilyang Kahoy. Kapag nasa bahay kasama sina Ricardo at Nora, pinili ni Miranda ang simpleng tomato scrambled egg. Mahirap lutuin ang mga pagkaing ginawa ng Diyos ang CEO nitong mga araw na ito. Ginamit pa niya ang sarili niyang mga magulang bilang mga taga-subok ng panlasa, na nagpaparamdam sa kanila ng sama ng loob. Napabuntong hininga si Emmanuel at kinuha ang isang piraso ng pakpak ng manok ng Coca-Cola. The next second, he exclaimed, "Ham! This tastes good." Talaga. Nagningning ang mga mata ni Cara nang pumulot din siya ng isang piraso para tikman bago magbigay ng thumbs up sa kanyang anak. Nang makita ang tagpong ito, nagliwanag sa tuwa ang magagandang mata ni Miranda. Ang pakpak ng manok ng Coca-Cola na ito ang paboritong ulam ni Nora at talagang pinagsikapan niyang gawin ito ng perpekto. Nagkukwentuhan silang tatlo habang kumakain. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagkuha ni Emmanuel sa iba't ibang industriya ng pamilya Lo at sa wakas ay nabaling ang kanilang atensyon sa relasyon ni Miranda kay Ricardo. Miranda, hindi mo na may tatago ang nararamdaman mo sa mata ng mga magulang mo, nanunuksong tanong ni Cara. Ang pagkarinig sa tanong na ito ay nagdulot ng pamumula sa nakamamanghang mukha ng Diyosa na CEO habang umiiling siya sa pagtatangkang magmukhang cool, "No way. What do you mean no way? Don't tell me that you're researching these recipes just for me and your mother," selos na sabi ni Emmanuel. Napabuntong hininga sa kaloob-looban kung paano hindi nauunawaan ng kanyang mga magulang ang kanyang intensyon sa likod ng pagluluto ng mga pagkain na ito, sumagot si Miranda, "Dad, I'm doing this for Nora's sake, not that jerk Ricardo." Nang marinig ang tugon na ito, nagkatinginan silang dalawa ni Emmanuel at Cara bago bumantong hininga, "Miranda. Sabi ni Ricardo ay ayaw niya ng may anak pa. Napag-usapan niyo na ba?" "Oo nga. Ayaw mo ba ng isa pang anak na magkasama? Hindi makakaapekto kung gaano kalaki ang pagmamahal kay Nora," malumanay na payo ni Cara. Napaawang ang labi ni Miranda, bakas sa kanyang magandang mukha ang magkahalong hiya at pag-aalinlangan. "Mom, Dad, don't worry about it. May kanya-kanya kaming ideya ni Ricardo. Si Nora is such a adorable child, and I already consider her as my own. She treats me like her birth mother. We're not considering." Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo nga sa oras na ito nang ihatid ni Ricardo si Nora para sa isang pamamasyal at iniwan ka sa bahay. Sa pamamagitan lamang ng panganganak sa sarili mong anak ay talagang magkakatatag kayo ni Ricardo. Miranda, hindi mo ba naiintindihan? Seryosong sabi ni Cara na may bahid ng mukha. Nang marinig ito, mapait na napangiti si Miranda at umiling, naisip niya sa sarili, actually, hindi naman inihatid ni Ricardo si Nora sa pamamasyal, di ba? Ginawa niya ito dahil sa sumpa sa katawan ni Nora. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit hindi si Ricardo. Nais ni Ricardo na magkaroon ng mga anak.
Habang iniisip ito ni Miranda, napuno ng lamang ang kanyang puso kay Nora. Naalala rin niya ang panahon na talagang tinanggap siya ni Nora bilang isang stepmother, at binanggit pa niya ang pagnanais ng isa pang little kapatid sa kanya. Ipinakita nito kung gaano kaunawan ang maliit. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, lalo pang naiisip ni Miranda, ibigay ang buong pagmamahal kay Nora. Marahil ito ay dahil siya ay hindi kailanman nanganak ng isang bata sa kanyang sarili at hindi tunay na naranasan ang pagiging isang ina. Let's discuss it later. Napag-usapan na talaga namin ni Ricardo. Plano naming maghintay hanggang mag 8 years old si Nora at mag-elementary bago ay consider na magkaroon ng sariling anak. Sa ganoong paraan, walang maaantala. Natural na hindi masabi ni Miranda sa kanyang mga magulang ang tungkol sa sumpa ni Nora o ang sinaunang pamilyang Willis. Kaya binago niya ang paraan ng pagsasalita niya tungkol dito. At kung maaalis ni Ricardo ang sumpa na iyon bago ang ika-7 kaarawan ni Nora. Marahil ay hindi imposible ang pag-iisip na magkaroon ng isa pang anak. Matapos ang pag-iisip na ito, sa loob-loob ni Miranda ay pinagalitan ang sarili. Dumura. Gusto niya ba talagang magkaanak sa bastos na iyon? Well, that's fine. Kapag medyo tumanda na si Nora, dapat may anak na kayong dalawa. Tumango si Cara bilang kasiyahan at sinabi. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell ng villa. Tumayo si Miranda at sinipat ang screen ng monitor sa sala, agad na nakita ang isang matandang lalaki na may pino at ethereal na anyo na nakatayo sa labas ng pinto. May hawak siya sa kamay at mahinahong pinindot ang doorbell. Hindi siya mukhang gulo kundi parang may dalang regalo. Sino ta? Tanong ni Emmanuel. Hindi ako sigurado, isang matanda, sagot ni Miranda. Pupunta ako at tingnan. Sabi ni Miranda sabay walk out. 10 PM ng gabi. Malalim na ang taglagas noon, at sa oras na ito, madilim na ang kalangitan. Ngayong gabi, ang bayan ng Laenteglos ay partikular na madilim, na ang buwan ay nakatago sa likod ng madilim na ulap. Ricardo, na pansamantalang umupo ng isang kwarto sa isang hotel sa bayan, tumingin sa oras na iyon at napagtanto na oras na upang lumabas. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Nang makitang si Miranda ang tumatawag, mabilis na sinagot ni Ricardo, Honey, anong problema? Ricardo, may pumunta sa bahay natin ngayong gabi. Bulong ni Miranda. May dumating. Sino? Nang marinig ito, biglang naging tense ang tono ni Ricardo, hindi maipaliwanag na kinakabahan. Ang pinakakinatatakutan niya ay may manakit sa mga tao sa paligid niya kapag wala siya. Sinabi niya na siya ay isang elder ng pamilya Wood, isang nakatagong sekta, na nagngangalang Marvin. Hinanap ka niya at sinabi niyang may mga bagay siyang gustong ipaliwanag sa iyo. Nagsalita si Miranda sa mahinang boses habang halos paalitang ibinalita ang mga salita ng kausap kay Ricardo. Sa pagbanggit ng isang tao mula sa pamilya Wood, nagulat si Ricardo, sa pag-aakalang may dumating na isa pang kakilakilabot na eksperto upang maghayganti. Pero habang nakikinig pa siya, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Dumating upang ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sinasabi na ang mga aksyon ng matatandang Verdantine at Semage ay personal at walang kaugnayan sa pamilya Wood. Was he trying to make peace with him? Saglit na nag-isip si Ricardo at nahulaan ang nangyayari. 2 Golden Core expert ang magkasunod na nahulog dahil sa kanya, kaya malamang naisip ng pamilya Wood na may tao sa likod niya, tama ba? Ang malamang na taong may isip nila ay ang baliw na matandang iyon. Sa pag-iisip na ito, isang baliw at lumitaw ang sira-sira na figure. Isip ni Ricardo. Pagkatapos ay nag-transform ito sa imahe ng matandang baliw na nakaupo sa isang kotse, mukhang matino, nagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. Senyor, sino ka ba talaga? At ano ang koneksyon mo sa tatay ko? Bakit may kinalaman ka sa akin o sa tatay ko? Hindi kaya ikaw ang matagal ko nang nawala? Lumilipad ang isipan ni Ricardo, nag-uugnay sa iba't ibang kaisipan. Sa pagkakataong iyon, biglang umikot ang boses ni Miranda sa kabilang dulo ng telepono. O siya nga pala, may binigay din siya sa akin at